It's Becky in the house again! So, may bago na naman tayong pag-uusapan. Napanood nyo ba yung sinasabi nilang witness daw na nagkaroon daw ng corruption sa office ni Vice President during her secretary SDP? Hay! Nako, napaka-desperado na talaga nitong House of Crown. Kuha lang ng witness na maninira kay Sarah, yung papalang sinibak ni Sarah. At strike to daw yan kay BP Sara. Kasi pagmamalaki niya doon sa Congress na 40 years daw siya naging public servant. Oo nga, 40 years. Pero kung kailan ka tumanda, tsaka ka nagloko, jutang dinimis kang matanda ka. Isa ka pang itsura mo, pwede ka na isilid sa kahon. Diyos ko, tawa ka ng tawa guys nung naalaman ko, aba. Sino naman to at gumagawa ng kwento against BP Sara? Meron daw siya natatanggap na 50,000 na envelope for how many months? Na basta lang daw inaabot sa kanya at sinasabi daw nung isang tao na to na galing daw sa office ni BP. So hindi daw niya kunwari ginalaw yun kasi sabi niya, she felt so uncomfortable. Uncomfortable pala, ha? Pero kaya pala nagsolicit ka ng 16 million using the office of VP Sara as Deputy Secretary. Galing mo rin, ha? Bakit? Kasi ayaw mo ng 50,000 a month kasi all in all, kwento mo 450,000 lahat yun. Diba strip mo ang tanggapin at kamkamin yung 16 million na sinulisit mo nang walang kaalam-alam ang office ni BP? Bisto! Yung utang ginibistong matanda na to, naku kailan tumanda tsaka nagloko. Kaya ka manang! Mukhang labandera! Ang ganda sana ng credentials mo diba? Dean ka pa pala dati. Naging dean ka pa pala ni BP Sara at ni-recommend ka pa nun kay Bonggit, kay Bonggit Singhon na ikaw na lang daw gawing undersecretary. Kasi maganda sana yung record mo Kaso, nung naging undersecretary ka naman, nag-feeling ka naman na parang ikaw na ang head ng agency. Bakit? Di mo tanggap na yung isang dating estudyante mo lang na ikaw ang dean ngayon mas mataas na sa'yo? So ngayon kailangan mo mag-feeling somebody sa agency, sa office ni BP Sara, ganon? Matandang multong bakla, mukhang mangkukulam. Sayang yung credentials mo, manang. Sasama ng ugali mo. Kitang-kita sa pangit mong pagbumukha ngayon, mukha kang harap. Mukha kang tindera sa palengke na mukhang mangkukulam. Samantalang yung ina-accuse mo na corrupt, kunwari, ang ganda-ganda, hindi mo lang siya nai-stress ang mga pinagagagawa nyo. Lalong nagiging, umaasa ang ganda ng lola baby mo. Sabi ko sa inyo, diba, our body never lie. Pag stress ka sa kakagawa mo ng kalokohan, like kakabangag, diba, kakasingho. Kaya yung gagawa ka ng makasinungalingan. Ano ba yan sa aura? Nagmumukha ka. Parang isisilid na sa kahon. Tingnan nyo yung matanda, tingnan itsura ng matanda. Parang magis na pagsamahin sa kahon ni Jutang Ginimes na presidente ba nga? Everything is actually a trap. Halatang-halatang may script silang pinag-usapan. Well, it's just for the show. Alam niyo na this. So, parang halatang-halata na parang orchestrated lang. Invento lang yung sinasabi niyang may natatanggap siyang 50,000 na nakalagay sa envelope. Envelope? Ano to? Time de erap? Envelope ang dahilan ng impeachment. Ay! Lumang tugtogin na yan, Congress! Baka talaga mga bayawak, talaga nga, lahat ng paraan talaga para sirain niyo isang taong matino, gagawin niyo talaga, babalik tayo niyo, gawain niyo, bibitay niyo kay BP Sarang maganda na matalino, na wala kayo sa karingkingan niya. Ay, biskado! Rana naman ang script niyo!
Sobrang tawa ko ng tawa, guys. Doon biglang sinagot ni BP Sara lahat ng mga nakita niyang mga eksena sa Congress. So, nagkaroon siya ng sarili niyang press briefing at sinagot niya lahat at nabisto na, ay naku, yung matandang niya. Ang sinibak ko yan. Kasi nakasite to yan. Una nga, nagsulit daw siya ng 16 million using the name of her office na wala siyang alam-alam doon. Ayaw niya nang sinasabi niya 50,000 daw a month kung totoo yung sinasabi niya. Ayaw niya ng 1,000. Gusto niya millions. As in 16 million. Tapos meron pa daw yung isang ginawang decision, something like may pinlagay sa pwesto or ano na parang siya lang daw yung nag-decide. So, nag-feeling talaga siya na big boss. Na-feeling niya, ka-equal niya si BP Inday na dating yung estudyante. Pride lang yan, dahil pride. Ano magagawa mo kung kahit mo 40 years ka nga sa serbisyo? Kung mas matalino naman at mas magaling dumaskarte si BP Inday, wala yan sa tanda or taga. Trust and confidence ng mga tao na kay BP Sara talaga, sorry, you are not elected by the people. Nakang 32 million supporters. Kaya wala ang karapatan ng paggamit para mapa-impeach si Sara kasi isa ka pang professional liar! Ay! Masama kayo na amo mo bangag! Sabi talaga, no? Sobrang natatawa ka talaga dito sa mga ginagawa nitong House of Crocs. Ang crocodile farm of the Philippines. Talaga lahat gagawin nila, guys. Sirain ang talaga nila si Sara at ma-impeach. Gabi sila ng mga witness na wala naman talaga credibility dahil sinibak pala siya ni Sara dahil sa corruption. Tapos kung baka drama-drama naman itong mga si Dan Fernandez, ma'am, kayo pala yun, gano'n. So, therefore, I can conclude that you are really a woman of integrity at talaga nga, very credible ka as a witness. Ulul, jilul. Parang as if hindi namin alam na everything is scripted. Dan Fernandez, ano na nangyari sa'yo? Idol ka pa naman sana namin as a superstar action star. Di ba na naging politiko ka na, naging corrupt ka na rin, naging bayawak ka na rin, naging crocodile. Oh my God. Ito na no, lahat ng yung mga artista na iniidolo natin, pag naging politiko na, nagiging corrupt na. May sumpayara talaga yung mga opisina ng mga yan. Ano ba, Congress? Gamit naman kayo ng mga witness na gusto nyo nga gamitin against VP Sara. Yun naman talagang walang bahid na nga korupsyon. Halatang gumawa lang kayo ng kwento about the 50,000 envelope na wala naman kalaanan si VP Sara. Invento niya lang yan. Kasi hindi na kayo maniniwala na gusto niya ng 50,000 talaga. Kaya hindi niya pinasek kasi gusto niya 60 million. Rakot niya na ginawa niyang suli-sulisit ang walang alam ang office ni BP. Ano nga, nabisto kayo ngayon na lagi may paraan talaga si Ganda. Ilabas niya yung totoo. Ay, Diyos ko. Office of the Tambaluslos. Siguro dapat yung mukha ng amo niyong sa puon na si Tambaluslos, yun lang ilagay niyo sa likod ng Congress. Huwag na yung flag ng Pilipina. Pag nagsaserve sa mga Filipino people nagsaserve kayo sa inyong puon, sa inyong sinasambang Tambaluslos. Diba lumabas sa bibig ni Kimbo na siyempre poprotektahan namin yung aming speaker because siya yung parang tataya namin and he is also taking care of us. Oy! Alay sa bibig, taking care of us in budget. Okay? So takot kayo mawala ng budget na billion coming from the approval of your Baluslos King. Lumabas din ang totoo, di ba? Ikaw talaga, Kimbo. Isa ka pa, di ko maintindihan kung matalino ka eh. Nahuhuli ka sa sarili mong bibig. Akala ko ba yung professor ka, bobo ka rin pala. Sa bagay, alam nyo guys, to si Tambaluslos, super diliman din yan eh. Diyos ko God, di ko alam kung maging proud pa, maging UP diliman. Bakit sa mga puro mga course, puro galing UP, ano ba? Tinuro na sa akin sa UP, hindi naman, di ba? You should be serving the people, not yourself. So, sabi nga yun, ito talaga guys nagagawa ng power eh. Pag hindi talaga tama yung puso mo, sabi nga diba, money actually guys is a magnifier. Snapchat kung ano talaga tunay mong pagkatao. To really test a person in money. Blessing, it can also be a curse if you're bad. Chill Pilipinas, nabis na naman nakapalpakan nila, palpak na naman yung script. You're so funny, House of Crocs.